Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Numero natin. Minsan kasi nawawala ng internet eh. Ito talagang ano na to. O yan. Ayan ako mga kababayan. Ang ganda ng numero natin ha. 774,707. Palakpakan. Napakaganda ng numero natin. Ayos. So, mga hindi pa ako nag-subscribe ha. Subscribe na ho kayo. Wala akong bayad yan. Yan ho ang pinakalibre. Yung pag-subscribe kay PH Update. Pakinggan ho natin ang mga litanya nitong si Senator Joel Villanueva. Makibalita ho tayo dahil nag-adjourn ang Senado ngayong araw na to. So anong gagawin niyan ho diyan sa impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte? Hintay lang ho tayo mga kababayan. Well, hindi natin po pwedeng pangunahan kung ano man ang mangyayari at hindi tayo si Nostradamus at hindi rin ako naniniwala sa hulaan. So tayo bilang party ng Senado, we're just ready to do our part and perform our duties and responsibilities. Yan yung Wala, may choice ba kayo? Wala naman ho kayong choice, Senator Joel. Kung maaari nga lang, di ba? Wag na yung impeachment na yan. Kasi ilan ho yung re-election ni sa inyo? Bilangin ho natin, ha? Ilan ho ba yung re-electionist na mga senador? Ito ho sila mga kababayan. Ito ho yung mga re-electionist na senador. Teka lang ho, ha? Ito ho. Ito ho yung mga re-electionist. Etong si Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tolentino at itong si Bong Revilla. Yun hong mga nasa admin na slate ha, nasa slate nitong si Marcos Jr. PDP laban naman, Senator Bato, Senator Bongo. Tapos merong isang mangga, Senator Amy Marcos. Pero sa ano din ho yun, sa administration pa din ho yun, no? Kumbaga, para dito sa mga ano na to, para dito sa mga senador na re-electionist, mag-isip-isip po kayo. Binabantayan ho kayo ngayong mga panahon na to ng 32 million na bumoto kay Vice President Sara Duterte. No mga kababayan, no? Kaya ho nakaturo yung si VP Sara, yan ho ang representasyon na nagbabantay ang 30 million sa inyo, 32 million sa inyo. Para doon sa mga senador, ayusin nyo ho yung mga desisyon nyo sa buhay. Ito si Senator Joel Villanueva, ano lang naman yan eh. Kumbaga, naka-relax lang yan eh, di ba? Wala na ho yan. Kumbaga, sitting pretty yan. Sila ho talaga titimon, sila ho talaga sasalansan dito sa ano na to, dito sa impeachment na to. Yang si Cayetano, yan si Escudero, si Gatchalian, si Ejercito, si Robin Padilla, si Joel Villanueva, itong Cynthia Villar, itong si Mig Zubiri, si Rafi Tulfo, sila ho talagang sasalansan dyan. Ngayon, para dito sa mga maiiwan na to, kalmado lang ha, ayusin ho natin yung mga desisyon natin sa buhay. Kasi 32 million ho, huwag nyo hong babuyin yung ibinigay na mandato ng 32 million dito sa kay Vice President Sara Duterte. Sana magsilbing paalala lang ho yun. Pero maganda itong mga sinabi dito sa video na to ni Joel Villanueva. Pero natatabangan na ho tayo ngayon sa sinumpaan naming tungkulin bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. So whatever it is, ano man ang kailangan namin gawin bilang representatives of the people,
as senators of the people, yun ang gagawin namin. Once matransmit, walang magagawa. I cannot make a statement or anything because that's already thinking na may magta-transmit, di ba? Hindi natin pwedeng not even to anticipate na may magdanos. Dapat alam mo yun, when you took your oath as a member of the Senate, alam mo yun that if ever this happens, you will be sitting as a member of the jury. You will be part of the impeachment court. Alam mo yun. So, it's just there. Sir, Nothing special today or anything. As a senator, when you wake up in the morning, when you do your job every single day, alam mo yun, na parte ng trabaho mo yun. If it comes, it will come. Sir, kahit naka-adjourn, pwede kayo mag-hear. Mahirap again na isipin na mayroong mangyayaring ganyan, no? Mahirap. But again, as I mentioned earlier, we're ready, we're prepared kung ano man yung hinihingi sa amin ng aming tungkulin bilang mga miyembro ng Senado. Pero sir, sa process po, what happened? Process. Okay, process. Parang kaya niyo ako tinatanong dahil PhD na ako sa impeachment when I was in the House. Process, iba-iba yun. Iba yung sa House, iba yung rules ng House, iba yung sa Senate, di ba? And when you look at the rules in the Senate, napakagandang topic yan. Kasi masalimuot yan, mahaba yan, iba yan. You're sitting as an impeachment court if ever it is going to happen, di ba? So, mahaba yan. Tinitignan ko kanina yung... Grabe, ang tagal pa ho pala ng balik nila, sa Junto pa ho. Sa Junto pa ho ang balik, pero base doon sa naging previous pronouncement nitong si Boy Kilay, ang sabi ho niya, kahit daw naka-adjourn sila dahil ano yan, special yan, impeachment yan, tatalakayin pa rin daw nila. Yun ang sinabi niya doon sa mga ano niya, previous interview niya, no, na talagang kahit na naka-adjourn sila, pagka napadala yung articles of impeachment sa Senado, tatalakayin daw ho nila. Hindi ho natin malaman, naka-adjourn sila tapos mag-i-impeachment sila. Ngayon, yung ibang mga senador, wala sila dyan dahil nangangampanya, wala silang magagawa, pupunta sila dyan. Ngayon, ang pagpunta nila dyan, pagka meron ho silang maling tanong, naku, mayayari ho sila sa sambayan ng Pilipino. Nakita nyo ho kung paano nalitsyon ng mga congressman na to dahil doon sa TWADCOM. Huwag nyo na hong hayaang maranasan yung naranasan ni Abante. Hindi naman siya tinitreaten ko yung mga ano ha. Kung maayos naman kasi sa ayos sa gusto natin, talagang tatrabahuin niya si Vice President Sara Duterte. At kung umabot dun sa punto na yon, kahit sino pa ho sa mga senador na yan, once na nagkamali ho, at talagang nakita ho natin na medyo palsipikado na at dispalinghado na yung mga banat sa pagtatanong, dyan sa kung paano nila hawakan niya ang impeachment na yan, talagang makakarinig ho sila sa atin. Mas masaol pa ho siguro doon sa ginawa natin dyan sa mga walang nga congressman na yan. Matagal ho silang nananahimik, kumbaga sabi siguro nito sa Tambalos, sa inyo na yung bola ha. Basta kami kasi napuputukan ng House of Representatives, yung mga nagtatanong-tanong dyan sa impeachment na yan, sabi siguro nila, sige, ano na pirmahan nyo na yan, 205 o kung ilan yung mga pipirma dyan, tapos bigay nyo na sa Senado, wala na sa atin ang bola, di ba? Tapos ang mga kababayan, ang bukas na una talakayan kung sino-sino yung mga tatrabaho para dyan sa impeachment na yan, dun sa mga prosecutor, yung magsisilbing prosecutor. Hindi una natalakay dun sa huling video natin. Tatalakayin lang una natin sa susunod na video natin kasi medyo marami-rami pa ho ito mga kababayan. Rules, parang form lang yung nandun walang laman whatsoever. Remember nung time ni Senator Pimentel, di ba sinabi niya, nag-hearing tayo dito as an impeachment court. Hindi pa pala kompleto itong rules natin, ang daming kulang. Pero hindi ba magiging guide yung naging experience in the Corona trial? It's some sort of a guide, precedence, etc. But again, mahirap mag-isip ng ganyan kung hindi naman natin parang pinangungunahan natin yung events na possible na mangyari. Ang sinasabi ko lang is that itong mga nakaraan and in history, even the rules ng impeachment, kailangan balangkasin ng mabuti. So sir, kailangan ika-craft pa yung rules specific for these You see the impeachment? rules, masyadong general. So some were saying, Ibig sabihin kailangan ng bagong rules kasi ang
Sa nakaraan, presidente, tsaka Chief Justice. So this time, Vice President. So kailangan ng bagong rules? Again, pangungunahan natin ang Senado pagka nagsalita ako. Siguro kung gusto nyo, off the record nyo kasi para ayokong pangunahan ng mga kasama natin. Ang point ko lang is, na kasya ang 1,000 kalabaw dun sa rules of impeachment right now. That's my comment. Pero sa hindi kayo kinakausap niya. Walang kahit na anong espesyal na araw ngayon kung hindi last day of session na kailangan tapusin ng dapat tapusin. Pero sir, for this day, sir, may pag-uusap with SP ng mga possible preparation, sir? Wala. Zero. Pero sir, yung rules, pwede Nako, paano ba yan, Martin Romualdez? Di daw napag-usapan sa Senado yung ano na yan, yung impeachment na yan. Sa bagay, no, okay din, wala namang pakialam si Martin dyan. Kumbaga, malinis na yung kamay niya dyan eh. Ibubunto niya ang sisi sa Senado. Yan naman ho ang gusto nila, pahinain ng Senado, siraan ng Senado. Di ba, gusto ho nila tanggalin na yan. Yung tipong sila lang nag-uusap dyan sa House of Representatives. Nagkaroon tayo ng People's Initiative noong nakaraang taon, 2023 at 2024. Nagkaroon ho ng pirmahan, ika nga. Nangangalap po sila ng pirma para baguhin ang ating saligang batas. Yun naman ang gusto nilang mangyari. Ngayon, pagka ang gagawin ho niyan na itong mga congressman, pagka hindi tinalakay ng mga senador, ginawa na namin ang part namin. Ngayon naman, gawin nyo ang part nyo. Ganun ang mangyayari dyan. Siyempre, wala akong choice itong mga na to. Na-corner ho sila ng balis. Ay, nako, na-outsmart kayo ng mga bangag kayo dyan sa Senado. Sa bagay, ginusto nyo naman yan eh. Ginusto naman ho yan ni Chis Escudero. Ginusto nyo naman ho na gawin ho kayong... Ginawa ho kayong... Ang pangit mang sabihin no? Ang pangit mang sabihin. Ito, last lang to Ginawa ho kayong... ni Tambaluslos. Bitch ni Tambaluslos. Yang Senado, ginawa ho niyang ganun. Kayo ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez. Ganun ho ang ginawa niya sa inyo. Patalikod. Binanatan niya kayo. Hindi kayo nakaporma patalikod eh. Siya na ang pangit ng mga analogy natin. Hindi, literal. Binaboy ho ni Martin Romualdez ang Senado. Kaya ngayon, wala ho silang choice kundi tumugon. Kasi hindi kayo kumontra eh. Hindi nyo kinwestiyon o hindi kayo nagsalita. Hinayaan nyo lang ang Senado, ang House of Representatives sa lahat ng kababuyan na gusto nilang gawin. Kaya ngayon, kayo ang mapupunta doon sa sitwasyon na kung saan kayo ni Martin Romualdez. siyang gawin even during the break. It has to be decided upon plenary action yan. You can paikot or discuss about it among yourselves and then promulgate it in the plenary. So, sir, some scholars were saying... Guys, even the referral takes a plenary action, okay? I'm sure you guys are aware of that. Sir, ibig sabihin, you will not be able to act on it kung naka-join kayo. Kailangan... Walang plenary. Break. Sir? So, Walang plenary, so yeah. So walang How? plenary, so hindi nyo ma-actionan yun kung isa The rules? nyo na naka-join na kayo. The rules or whatever it is again, there has to be a plenary action, okay? So kung hindi ma-actionan sa plenary, hindi pwedeng action, hindi makakapag-impeachment trial. Possible yan. Lahat ng gagawin namin, even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Pero sir, some scholars were saying na kahit naka-adjourn ng Senado, kayo ang role nyo bilang senador, pero when it comes to impeachment, may special role kayong ginagampanan. So kahit naka-adjourn, you can continue. Nasa constitution. Anak na to, ibang klase ko talaga itong mga... Mas excited pa kayo sa mga tatayo bilang mga hukom dito sa na to. Dito sa impeachment na to. Ibang klase ho talaga itong media. Sa bagay, hanap buhay nga naman nila yan. Pero tayo mga kababayan, napakarami naman pwedeng pag-usapan. Sa bagay, itong mga mainstream media gusto rin nila ma-impeach itong si BP Sara. Baka yung pinambabayad ni Tamba sa kanila, yan ang instruction.
ma-impeach si BP Sara, yan ang babaran nyo ngayong ano na to, ngayong mga panahon na to. Solution ho, tama. Pero again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng So pwedeng mag-continue Senado. sa susunod na Senado? Yeah. Is that what you mean? All Kung halimbawa matapos yung things being again it's so hard for me to speak on just ito anticipation na po pwede mangyari, etc. Lahat possible lahat subject to be questioned by anybody, any sector of the society. The scholars were saying, binabanggit kanina ni ma'am, pwede kayong convene as an impeachment court during the break. Merong pwede, merong hindi. Bakit sabihin hindi? I can give you all the arguments, both sides. I can talk about it. But again, it's useless for me to say this. And it's very hard. You have to understand, on my part, I'll be sitting as a judge. I cannot make any comment na pabor o hindi pabor sa kanino mang kampo. Sir, offhand lang, just in case lang naman matuloy yung transmit na lalo, can you walk us through kahit konti lang? Just in case matuloy. Anticipating kung matuloy yung hindi ko alam kung matutuloy nga. Yes, sir, yes, sir. But isang una yung gagawin, sir, ay dapat maplansya muna yung rules. Ang unang gagawin, pag-uusapan kung isasama to sa reference of business. I think that's the first step. Di ba? Pero sir, ano po general sentiments ng... I cannot speak for my colleagues. And again, if it is impeachment, as much as possible, we don't want to talk about it. Pero sir, Especially anticipating whatever scenarios, no? And you can only convene the impeachment court if ma-refer nyo mamaya sa... ma-refer sa session, sir. Sa plenary. Sabi yung plenary action, sir, di ba? Sige na, pagbibigyan ko kayo ha. Pinail, dinala. Nasa agenda ba ngayon? Wala. Ilalagay ba sa reference of business o hindi? Pag nalagay sa reference of business, another step, babasahin ba? Pag binasa ba, saan dadalhin? Ni-refer ba? Saan ni-refer? Di ba ganun yung process? Yun ha, malinaw ho yun. Ibig sabihin ho talaga, ano yan, matitenga muna yan sa Senado, matutulog pa ho yan. Sa June pa lang ho natin ulit pag-uusapan yan. Hindi, ano ho yan, ibubrute force ho yan. Ang laki na nagastos ni Tamba dyan eh. Kayo ba naman, balita ho natin kada isang pumirma. Kada isang congressman daw pumirma dyan sa impeachment na yan, 150 million. 150 million ho. Times 200 na lang ho natin. Ilan yun? 30 billion! 30 billion! Anak ng toko, laking pera niyan baka yung iba konti-konti lang, no? Pa 10 million lang yung mga party list, no? Siguro yung tag 30 million, yung 150 million, siguro para yun doon sa mga mabibigat ang pangalan. No, para sa kanila siguro yung ano na yun, yung 150 million. Pero yung kagaya ng mga party list, except doon sa isang party list, ano kulang siguro yung sa mga yan, mga 10 million, 5 million, 15 million. Pero doon sa mga malalaking bigati ng pangalan na congressman, yung mga maiingay sa social media, hindi bababa ang 150 million sa mga yan para sa pirma nila dyan sa impeachment na yan. Ang sabi nila, di umano. Eto mga kababayan, punta ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Makibalita ho tayo dito kay Atty. Panelo. Ayun na ho, nangyari na lahat-lahat. Nagsalita na sa bayan ng Pilipino. Napakaraming nagpunta dun sa rally na kung saan sumasang-ayon doon sa sinabi ni Marcos Jr. na tigilan ng impeachment. Nagpatuloy pa rin ho. Sa tingin niyo ho ba, interest pa ng sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng mga congressman dyan sa House? Panoorin mo natin ang interview nito si Atty. Salvador Panelo. Ano yung magiging papel niya in case na mukhang meron magiging papel si Atty. Salvador Panelo. Sigurado yan. Magaling na abogado yan. Atty. Sal, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Atty. Sal. Straight to the point na tayo. Ano hong reaksyon nyo dito sa impeachment
na isinulong ngayong araw na ito? Well, gaya ng inaasahan at matagal ko nang sinasabi paulit-ulit na itutuloy na yung impeachment. Yung mga kontra kay Duterte, matagal na nilang plinano yan. At ang unang-una, ang layunin nila ay propaganda against BP Sara. Inilalarawan nila na siya ay hindi mapagkakatiwala ang opisyales at kailangan tanggalin. Pangalawa, ang ultimate na layunin nila ay disqualify siya sa presidential contest at 2028 sapagkat siya ang leading contender. At pag nanalo sila sa impeachment, makonvict, o definitely disqualified na siya. Kaya yung impeachment na yan, whether ituloy nila o hindi, kasi hindi mo alam kung yung Senado tutuloy nila yung convince ng impeachment court. Sapagkat mayroong eleksyon baka busy na sila. If that happens, for next year yung impeachment kasi may 1-year ban. Ngayon, kahit na hindi matuloy yan at 1-year ban, ganun pa rin. The purpose is to destroy her. Matagal pa 2028 So you mean, attorney, pwede lang i-refile yan next year? Kung sakaling upuan ngayon yan, i-refile lang next year yan? I-refile lang yan. Kasi pag hindi mo tuloy yan, may 1-year ban yan. Ngayon, ang implikasyon ng pag-file nila, isa lang. O dalawa, siguro dalawa. Number one, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng sambayanan na kontra sa impeachment sa Vice Presidente. At pangalawa, hindi nila iginagalang yung kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung impeachment kasi makatwiran ang kanyang mga kadahilanan. Number one, sabi niya, that's divisive. Pag-hati-hatian lang natin yan, lalo tayo mag-aaway-away. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Pangatlo, kaso ang problema dito, Atty. Salvador Panelo, ang nanguna pa ho doon sa listahan walang iba kung hindi itong si Sandro Marcos. Suwail na anak ho ba siya? Ganun ho ba yun, Atty. Salvador Panelo? Sabi na ng ama niya, wag impeach, pero itinuloy pa rin ho nitong bata na to. Ibig sabihin, gusto rin ho ni Marcos Jr. Kumbaga ginagaya niya ama niya, ginagawa niyang role model, di ba? Talagang pagka may bumabanat sa tatay niya, pinagtatanggol niya, no? Ngayon, siya ho ang pinakauna doon sa listahan, doon sa mga pumirma para sa impeachment itong si VP Sara, di ba? Hindi ho totoo na ayaw ni Marcos Jr. Gusto ho ni Marcos Jr. na ma-impeach si VP. Walang makikinabang na kahit na isang tao. So bakit niyo itutuloy yan? O madaling sabi, itong mga kaalyado niya, hindi nakikinig sa kanya, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang ang suporta ng taong bayan kay VP Sara, and it will fan the flames of disgust and rage against the willful and brazen violation of the Constitution. Yung mga garantiya niya sa sariling batas, talagang nilalabag nila ng gusto. Kaya lalong mag-aalab ang galit sa kanila. Mukhang hindi nila natututuhan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. They have not learned the lessons of history. Kaya nung marinig kong tinuloy nila, talagang yung kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Alam mo, yung mga Diyos ng Tanana, pag gusto kang ihulog sa bangin at itapong ka sa dagat, paliligayahin ka muna, lalasingin ka bago ka tuluyang ihulog. Kaya yan ang nakikita natin dyan. Pero sa ngayon ho ba, sa tingin nyo, mayroong posibilidad na upuan ito ng Senado at hindi gumalaw yung impeachment na yan? Dahil depende break sa kanila. Kasi it will affect their campaign. Kasi marami rin electionistas, diba? At busy na sila.
Pag Correct, may mga kumoto dyan, o nakiuso sa kasama, wag na yan, saka na lang yan. Anyway, malayo pang eleksyon. Hindi sila magkukonvene. Ang masakit po doon, ang magiging busy dyan, let's say, Senator Bongo, Senator Bato, these are known allies of the Vice President. Sila yung re-electionist. So kung magiging dalawa nga naman yung concentration, hihina yung kanilang campaign. Yun. Correct. Di ba? Kaya most likely, Nakuha nito si Kuyang Benny Antiporda, no? Nakuha niya ho yung kumbaga strategy gustong gawin itong mga walang yan na to. baka yung mga yan hindi interesado sa impeachment court. Nakasama sila. Okay. So as of now, ano po ang strategy na nasa isip nyo na yung makikita ng ating taong bayan para naman po malaman na hindi na panghihinaan ng loob ang mga Dutertes? Unang-una, meron ng panawagan at meron ng pahig niyan si VP Sara. I think 2 weeks ago sinabi niya na tungkol niya sa impeachment. At sabi niya, hindi siya napitinag dyan. I'm ready to face the impeachment trial. Ready na ang aking legal team, sabi niya. Kaya nung ako nga kanina tinanong, anong sa tingin niyo? Paano niya haharapin ang impeachment? Ang sagot ko iisa lang. Inday Sara will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Anong pa magiging may papel po ba kayo sa in case na magkaroon na ng hearing sa impeachment? Matagal na yung aking papel, di ba? Pinagtatanggol ko. Alkalde pa yun, pinagtatanggol ko. Ano pa bang papel ko ito ninyo? So, isa kayo sa defense lawyer. Defense panel. Oh. Ay, hindi na kailangan maging defense lawyer. I've been defending her. Ano pa bang tawag mo doon? Ibig sabihin ba pang magbi-meeting pa? Sa bagay, wala pa naman, no? It's too early to... Kung naglalatag pa ang Senado ng kanilang rules, naglalatag din ang depensa. Oo, tama. Basta ready na si Inday Sara dyan. Ulitin ko she will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Si dating Pangulo Duterte, anong sabi? Tulog pa hanggang ngayon kasi ngayon ang sleeping time niya. Hindi niya pa alam. Ayun. Mamaya pa magigising niya, mga 7. Hindi na rin... natutulog yun ang alanganin. Ano ko naman ang... Mukhang hindi rin... Pero tatawa lang yun. Matagal na yan. Expected diba, naman. Okay po. Attorney Sal, baka meron pa kayong gustong sabihin na hindi namin naitanong. Go ahead po. Wala na ako naisip na idadagdag pa. Ayun. Basta she will face it smilingly, courageously, and competently. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Ano ho yan talaga. Pero pakinggan ho pa ho natin na sasabihin itong sila Sir Nelson at itong si Kuyang Benny. Full of confidence. Hindi, yung parang natutuwa pa siya, no? Buti naman. Hindi, para once and for all, matapos na. Tapos na. At saka magkaalaman. Oo, magkaalaman. Sa bagay, ha? Ito po ang ating mga reaksyon sa ating tanong na may basihan nga ba itong impeachment laban kay VP Sara? Ito dahil lang sa politika. Ito ang mga reaksyon. Sa caller ho natin, hindi. Walang basihan. Panggigipit lang ang ginagawa nila kay VP Sara. Melchor Alvarado. Pati ho yung mga nag